I sincerely believe, and as a good friend of Franco. Wala naman akong ano kay Franco, no. Franco's play is Franco's play. I don't care. I don't really that's not my cup of tea kung ano man yung play niya sa buhay. But I sincerely believe na nailagay ni Franco ang kanyang sa sarili between the devil and the deep blue sea. Yes. Magprangkahan na tayo dito. Correct. Nailagay ni Franco ang kanyang sarili between the devil and the deep blue sea. Do I believe Franco that it was a setup? Yes. Yes. To certain extent. To certain extent it is. But it is not a setup in the way that people might think it is a setup. Yeah. Correct. Why not? Ano talaga si Franco, no? Hard baller talaga si Franco. And to be fair to Franco, he delivers. You know, nabuhay niya ang social media ni BBM kasi yung social media ni BBM noon walang masyadong nanonood eh. Correct. When Franco handled the social media, biglang dumami na yung nanonood. Exactly. He was blindsided. Okay? Kasi bibigyan ko kayo ng timeline, no? Bahala na lang kayong mag-imagine ng inyong mga theory. Bibigyan ko lang kayo ng mga facts. So sabi nung, hindi si Martin ang nagreklamo. Ang nagreklamo ay representative ni Martin. Nano something, ganyan. Ang sabi niya, nabasa ko yung interview, sometime in April 2026, parang kinontak daw sila ni Franco, ni Franco PGMN na meron kami ganitong video, ganyan. Tapos pinadalan daw sila ng teaser na ang laman nun is si Martin ang ididiin na mastermind. Ganun ang sabi ng representative ni Martin. So, ibig sabihin pala shielded pala si Martin dito dahil mga tao pala ni Martin ang complainant. Yes. Oo, yes. Okay. Alam mo na. So, ngayon, sabi ko, tapos sinabi sa kanila, girl, na May 5 ilalabas ang video. May 5. So, kung hindi nila makapagbibigay ng Andalusia, ilalabas to ng May 5. Hindi sinabi dun sa interview, kailan ng April ito nangyari to, di umano, na kinontak kayo, di umano, ni Franco. Walang nakalagay ko anong exact. Kasi doon natin matitrace. Kasi April 21, lumabas si Martin na I am not the mastermind. So, bakit yung salitang mastermind? I will not be an scapegoat for someone else's corruption, sabi niya. Yes. Bakit yung salitang mastermind? Mula noon, bakit biglang... So imagine, merong video na si Martin ang i-allege na mastermind. Tapos si Martin, nagkaroon din ng video saying na hindi siya ang mastermind. Andito na ang ating ghost, ang ating kaibigan mula sa kabilang buhay. Ayan. Yung mga nandiyan naman, padala niya naman ako ng maleta. Hindi na abuloy. Maleta na. Padala niya naman ako ng abuloy. At least kami dito, abuloy lang, hindi maleta. True. Aminin niya mga bakla kayo ng taon. Hindi ba? Ano ng topic? Ito na nga. Abuloy para hindi kami humingi ng maleta. Correct. Just me. Yan. Alam ko naman yung topic. All I can say is this, no? At the bottom line of this is human frailty. Okay? When you don't, pinag-usapan na natin to kagabi, Joey. If you cannot be satisfied with enough, malalagay ka talaga sa mga alanganing bagay. Correct. You have to
reign over your hunger. Di ba? Pagkain. Pag masyado ka din tumodo sa pagkain, hindi ka satisfied sa enough, anong mangyayari? Mapapalalagay ka sa alanganin. Di ba? Makaka-impatyo ka, kung ano-anong mangyayari sa'yo. This is just human, you know this. Everyone knows this. Pag ikaw naman tumodo ka sa jugs, malalagay ka rin sa alanganin kung ano mangyayari sa'yo. There is always there is such thing as enough, and your body knows it. Okay, that's why you have to listen to your body, no? As we can see here, there is always a room for more. No, na parang how you have to ask yourself how much do you need in order to satisfy a natural hunger? Yeah. Hindi ba? Natural hunger. Halimbawa, kami dito, abu-abuloy lang, okay na yan. No? Chika-chika lang Masaya tayo. na kami. Oo. Ano lang tayo dito? Para lang tayo dito. Ano yung tawag dun sa tong? It's yung tong. Ano lang to, girl? Pang tong lang to. Yung Tong levels lang to. Yung tong levels lang to. Yung maglalagay ka ng 25 cents doon sa alkansya para lang, wala lang, tong for the banker, ganyan. Nag-enjoy lang tayo dito. Okay. So bakit old friend na lang kayo ni Franco? Ano ba ibig sabihin ng old friend? Old friend means matagal lang kaibigan. Ano ba? Ayusin ninyo yung mga vocabulary ninyo. Magkaiba ang old sa former. There is such a thing as a dictionary at age of 2026. Baka gusto nyong buuin na ang inyong habit in actually reading a dictionary if you don't know what a term means. So ayan na nga, no. So I sincerely believe, and as a good friend of Franco, wala man akong ano kay Franco, no. Franco's play is Franco's play. I don't care. I don't really. That's not my cup of tea. Kung ano man yung play niya sa buhay. The thing is, I relate to him as how he related to me, and he was very kind and considerate, and actually very. He was very sincere to me, and I got that. I get to have a glimpse of Franco beyond the things surrounding him. Okay. And he also knows that I am not he also knows that hindi ako makipagplastikan. I will say what I want. Regardless, because that's how someone who is a true friend is. You will say what you want, no? Yeah. Sa isang taong kakilala mo. I sincerely believe na nailagay ni Franco ang kanyang sa sarili between the devil and the deep blue sea. Yes. Magprangkahan na tayo dito. Correct. Nailagay ni Franco ang kanyang sarili between the devil and the deep blue sea. Do I believe Franco that it was a setup? Yes. Yes. To certain extent. To certain extent, it is. But it is not a setup in the way that people might think it is a setup. Yeah. Correct. Why not? It is Doon muna tayo sa why not? Why not that kind of simple setup na bakit hindi yung setup na pinapasok ako sa bangin at nalaglag ako sa bangin, ganyan. Bakit hindi siya simple? Sabi is not for sale. Kita nyo ako, ang tagal-tagal. Sabi naman, Mrs. is not for sale. Kita nyo ako, ang tagal-tagal ko na dito, di ba? Ano pa rin ako, girl, humingi pa rin ako ng abuloy. Aminin ninyo, wag nila tayo sa hindi na sa pagmamaganda eh. I could have been like them. Correct. If you want to. Girl, if I want to, I could have
be like them. Siguro, nagbabakasyon na ako ngayon sa Seychelles, ganyan, ganun-ganun na lang. Hindi na ako nagpapakahirap dito, umiinom ng tubig. At minsan kung umiinom na lang ng oatmeal dahil gusto ko magtipid, ganyan. Dahil gusto ko rin naman magpapayat. Ganon din naman. Gusto ko rin naman magpapayat, kaya nag-liquid diet din ako. So, that is the thing, no? Bakit hindi siya simple setup? Hindi siya simple setup. Bakit hindi siya simple setup? Because Franco is between the devil and the deep blue sea. Timeline. Yes. Nilatag ko na nga kanina eh. In-explain ko na kanina, Sas, I do not know if you've heard it, na Franco, while Franco is a Duterte supporter, okay, he was never engaged by PRRD in any PR work. But he was engaged by the BBM administration to work by the Marcoses, by Bongbong Marcos, to work for him since 2018. And that is, 2 years into PRRD's administration. Una-una. Ito siya kay BBM 2018 pa lang. Una, kuripot si PRRD. Ayaw niya ng mga ganyang gastusin sa buhay. I'm gonna tell you, ayaw niya ng mga ganyang gastusin sa buhay. Okay? At mahal si Franco. Exactly. Yes, that's what I said earlier. Hindi cheap si Franco. Hindi cheap si Franco. Ano talaga si Franco, ano? Hard baller talaga si Franco. And to be fair to Franco, he delivers. You know, nabuhay niya ang social media ni BBM kasi yung social media ni BBM noon walang masyadong nanonood eh. Correct. When Franco handled the social media, biglang dumami na yung nanonood. Dumami yung viewers ng kanyang because a lot of things, you know, because aminin natin sa hindi, you know, Franco is how should I say this? Franco is good in self-promotion. So if you would like to promote yourself, Franco is one of the guys that you would like to get because that's his expertise. He knows how to do self-promotion very well. Kaya niya mag-package ng image, etc. Okay. So, yung sinasabi niyang, kita mo, di ba, hindi siya, walang hinahire si PRRD noon about social media, that ayaw talaga niya. He doesn't want to spend money. And in fact, PRRD was actually known for yung kapag humihirit nga daw yung mga tao for a PR budget, yan daw yung talaga. Gusto mo ma-bad trip si PRRD, ng bonggang-bongga, humingi ka ng PR budget at makakarinig ka talaga ng tongue lashing. Ganon. Wala talaga. Ayaw niya, even if you ask Martin Andanar, yun din ang isa sa kinaano ni Martin Andanar. Itong ICC, nagbigay ako nag-suggest ako noon. Sabi ko, ay, Martin, sabi ko ganyan. Kailangan unahan niyo na to. August 2016, nasa akin pa yung pinadala ko. Unahan niyo na to, kailangan niyo na ganito. Sabi ni PRRD, can you imagine that was 2016 kasi sinabi ko na iaano kayo niya ng international media, ididiin ganyan. They will create, exactly what happened now. They will create an international image that PRRD is like this, ganyan. So kailangan niya na siya encounter sa international media. Alam mo, sabi sa akin ni Martin Andanar, sabi daw ni PRRD, aksaya lang yan ng pera. Sabi ko, okay, fine. Ganon. And that memo is really about him na kailangan na natin protectionan yung image mo that otherwise talagang they will create this swallow ka ng ng international. Delma si PRRD. He doesn't care about what others would think. Bahala kayo dyan. Parang ganyan gagawin lang sa bahay niya. So ngayon itong nangyari kay Franco, it is a setup because hindi ito yung setup na hindi niya alam hindi ito, for me hindi ito yung setup na hindi mo nilagay yung sarili mo doon. Yeah. Nagets nyo?
Nagets nyo ba? I don't want to say more, no, because the rest is speculative. But for me, ang malinaw dyan is hindi ito yung setup na hindi mo nilagay yung sarili mo doon. Like, for example, yung setup na natural, natural. Yung tipong, yung bagahe mo nalagyan ng shabs. Oo, or ng bala. Kasi ang gagawin ng sindikato pagdating doon sa pag nailapag mo yung bag mo, biglang may kukuha ng bag mo, pero hindi mo alam na nandun pala yung shabs. May shabs pala doon, kaya kunwari ninakaw yung bag mo. Hindi ba kunyari ninakaw mo? Pero, kaya na ganon, kaya ninakaw yung bag mo, kasi, kukunin na yun nung kabilang kampo. That is a setup. Or kung hindi man nakuha yung bag na ipasa, bilang halimbawa sa airport to, napaganon ka, pip, hindi mo alam. Kaya putang ina, bakit meron yung shabs, ganyan. Parang talimbala is set up. Tanimbala, yes, oo. Tanimbala is set up. So, gusto ko sabihin na hindi ito yung you're not totally innocent doon sa situation. I'm not gonna use innocent or guilty. Ang gusto ko Or sabihin, aware. You're not totally unaware. You're not totally unaware. Ganyan. actually, hindi rin siya aware na ganun yung mangyayari. I really think that he's totally aware. He's totally unaware na ganun ang mangyayari. But he certainly put himself in that position. He was, ito. Na pwede siyang malagay sa ganyang setup. Ganon, na lang. He was blindsided. Exactly. He was blindsided. Okay? Kasi, bibigyan ko kayo ng timeline, no? Bahala na lang kayong mag-imagine ng inyong mga theory. Bibigyan ko lang kayo ng mga facts. So, sabi doon, hindi si Martin ang nagreklamo. Ang nagreklamo ay representative ni Martin. Nano something, ganyan. Ang sabi niya, nabasa ko interview, sometime in April 2026, parang kinontak daw sila ni Franco, ni Franco PGMN, na meron kami ganitong video, ganyan. Tapos pinadalan daw sila ng teaser, na ang laman nun is si Martin ang ididiin na mastermind. Ganun ang sabi ng representative ni Martin. So, ibig sabihin pala shielded pala si Martin dito dahil mga tao pala ni Martin ang complainant. Yes. Oo, yes. Okay. Alam mo na. So, ngayon, sabi ko, tapos sinabi sa kanila, girl, na May 5 ilalabas ang video. May 5. So, kung hindi nila makapagbibigay ng Andalusia, ilalabas to ng May 5. Hindi sinabi dun sa interview, kailan ng April ito nangyari to, di umano, na kinontak kayo, di umano, ni Franco. Walang nakalagay ko anong exact. Kasi doon natin matitrace. Kasi April 21, lumabas si Martin na I am not the mastermind. So, bakit yung salitang I mastermind? will not be an scapegoat for someone else's corruption, sabi niya. Yes. Bakit yung salitang mastermind? Mula noon, bakit biglang... So, imagine, merong video na si Martin ang i-allege na mastermind. Tapos si Martin, nagkaroon din ng video saying na hindi siya ang mastermind. Tapos, May 5 yung sinasabing ilalabas. Di ba May 5, doon na nabalita na nagdeklara ng ombudsman na ang mastermind ay si Romualdez at si Ko. May 5 din, nangyari ang di umano entrapment operation kay Franco regarding the video na ang di umano ang i-reveal na mastermind ay si Martin. Ito ba mga insidente ito ay hindi magkakalahi-lahi
Wala Sige bang connection ito? Is it totally Sige. coincidental? Is it totally coincidental? Or is this totally coincidental? Or these are all part of a single plot? Mhm. Okay. I'm pretty sure this information na magkakaibang araw ay hindi random. Bakla napaka-random naman na May 5, diniklara na ng ombudsman na mastermind si Martin, and then sinabi nung representative ni Martin na May 5 yung binigay sa kanilang deadline ng date of release ng video. So bakit magkasabay di umano sana ang pag-release ng video ng PGMN at ng ombudsman declaration na si Martin ang mastermind? Hindi kaya the video is the accompanying video of the ombudsman statement? Oo. Mhm. Nagets yun na. Nagigets yun na ba, mga bakla? Okay. And then suddenly, you have Claire Castro with this scripted question na ano masasabi ninyo na kaibigan ba kilala ba ni exactly someone from the press asking Claire Castro about the relationship between Franco and BBM. At biglang nakapag-prepare siya sa question na yon, Joey. Mhm. Na hindi so girl, Deprint. God. the question is totally random. Mhm. Bakla, wala kang preparation. Meron talaga siyang, actually, dapat nating tanungin kung anong relasyon ni Franco kay Duterte. Kay sa mga Duterte. Mhm. Kasi ito ang nakalagay, pinost na ito sa kanyang Facebook. Ito, nakangiti pa siya. Is that random? No. Ang tanongin nyo, bakit kailangan biglang i-distansya nila si Franco sa Malacanang? So, Bakit ito naman, reaction nila with all of this? And bakit ganun ang reaction? Pwede ka naman sabihin yan noon. But the partnership has already ended in that year. Period. Bakit kailangan may deflection? Bakla hindi ko kailangan ng deflection. Bakit kailangan mo ng deflection? Pwede mo naman sabihin, as a matter of fact, yes. Kasi that is the truth. But they were no longer, he was no longer part or been in contact since this year. Period. Pero kailangan talagang, hindi po niya kakilala. Hindi po niya kaibigan. Ang dapat yung tanungin is kung kaano-ano niya ang mga Duterte. Hindi siya bobo. Sabi ni Larsis Gaming, pwede namang bobo lang si Auntie Claire. Hindi kasi ganito, ang tawag dito, actually crucial yung part na yun eh. Crucial yung part na, pwede naman kasi sabihin ni Auntie Claire na, talaga, di ba, DDS naman talaga yun si Franco Mabanta. And that's it, pansit. So kumbaga parang to keep the impression that, gusto nilang dumistansya kay Franco, pero it's a random kasi wala silang pake or, alam mo yun, yung, hindi namin yan, sumobra yung gigil sa pagiging defensive eh. Yung gigil sa pagiging defensive to the extent na kailangan may visual aid pa. And I do not know, parang, kasi kung ginawa ito ni Claire Castro nang hindi niya kinukonsulta sa kanyang principal, nilagay niya yung principal niya sa alanganing sitwasyon. Kasi parang, bakit sobra kayong defensive? Putang ina, inaasunto nyo nga yan sa birthday? Ano ba tawag doon yung Tagalog ng birthday celebration? Asunto ba yun? Di ba yung sinusurprise nyo nga yan sa birthday, sasabihin mo, hindi mo kakilala. So, sobrang haphazard nung hindi lang sa sinusurprise girl. Sa bahay pa mismo ni BBM ginawa ang surprise party. Yes, correct. So parang Hindi, kasi alam mo,
hindi ata na brief si Claire Castro. Siguro Asalto, nagpanic sila noon. asalto Alam mo talaga. feeling ko. Ito feeling ko nangyari, nagpanic ang Malacanang. Oo. Yes. Nagpanic ang Malacanang. Kasi Mm. kung hindi sila nagpanic, bakla si Franz Castro, si Yusek Franz Castro, Franz Imperial. Mm. Si Yusek Franz Imperial ay kaklase ko to nung high school. Mm. Best friend yan, well, for a very long time, best friend yan ni Franco Mabanta. Mm. Mm. Yang Yusek na yan. Nagtrabaho yan si Franz Imperial kay Franco sa PR ni Franco. Mm. Nagka-fall out ang na nawala sa kulambo Mm. si Franco. Ang naiwan ay si Franz Imperial. Imperial. Mm. So si Franz Imperial, hindi yan mailalagay sa pwesto niya ngayon kung hindi dahil kay Franco. Kasi si Franco ang naging kasi nagtrabaho siya kay Franco eh. So parang naiwan siya, natanggal sa kulambo si Franco. Okay. So ngayon, dapat kung hindi sila nagpanak, sana nag-ano si Franz na wait. Mag-strategize tayo kung anong sasabihin diyan kasi maraming nakaraan si BBM at si Franco dahil sila talaga ang magka-tandem. Okay? So, kaya itong ginawa ni Claire Castro, this is a result of panic. Siguro hindi sila na-brief din. Hindi rin siguro sila na-brief. Hindi siguro nakasama sa briefing si Franz Imperial kung paano i-address, di ba, ang eksena. Kaso lahi-lahi the lives of BBM and Franz and Franco is so intertwined. Ang si Sandro Marcos ay ninong ng panganay na anak ni Franco. Gets nyo? Oo. Nawawala kami. So ngayon, kayo nang bahalang mag-imagine. Bakit hindi ito ordinary setup? Ewan ko, ano ba nangyayari? Kayo na lang mag-imagine, bakit hindi ito ordinary setup? May question ako. May officials na ba from NBI who spoke about the napuputol si Sase. Meron na bang NBI statement? NBI statement on the Franco Mabanta arrest? Ha? Nag-shake hands siya dun sa nagpa-shake hands. Si Melvin? Talaga? Sabi niya congrats. Talaga? Melvin Matibag, Shake hands siya. Franco Mabanta. Pero mga short clip lang sila. Ayan, yun rin yung kino-call out nung iba eh. Dapat merong statement yung NBI. Namamili na ng short clip. Sabi pa akala natin first one. Oo. Purpose, kasi sabihin. Ito, Melvin Matibag kinumpirma pag-aresto ni DDS Media Boss Franco Mabanta. Kino-connect nila talaga sa kino-connect talaga nila sa DDS si Franco. Parang si Franco supporter lang talaga siya. Ang boss niya si BBM. Hanapin mo yung nag-shake hands siya. Matibag Mabanta. Matibag ito.
Tingnan natin ha. Since 2006 yata, 2000. Sir, may Yeah. nakalabas ng mga information na may connection din daw sa Mabanta kay BBM. Totoo ba yun? Well, probably kasi ano siya social media operator siya. So alam mo na pag sa politika ka di ba? Pero I don't want to give color to that or anything kasi nakita ko na kaagad yung ibang mga vlogger na yan ang sinasabi ko. That's the thing that we want to protect our country, our citizen. Ang gulo-gulo na sa social media, di ba? Sometimes kayo mismo, when you read things, hindi nyo na alam kung ano yung tama, kung ano yung totoo o hindi. So, this probably, ang option dito, I think we should come out with the legislative recommendations sa ating Congress to address these things. Personally, I know him. Na-arrest gayon pa man pagtitiyak ng direktor nagagampan. Ang weird kasi dito, Sas. Kung si Franco Mabanta ay naiipit sa nag-aaway na dalawang bato, papaano naggawa yung operation sa NBI? Well, unang-una, kasi ganito yan, no? Kailangan kasing mapaliwanag ng kampo ni Franco. Paano itong setup? Why were you there in the first place? Mm-mm. Diba? Why were you there in the place? What were you expecting to happen? Tapos bigla kang, ay, bakit ganito? Anong eksena to? Ganyan. Hindi ba? Di ba? What were you expecting to happen? Parang walang nag-aaway na kampo. Meron yan. Ano lang tayo, ang away ay nangyayari beneath the surface. Ganyan. Always look. Ito mga nakikita lang natin to mga ano na to. Mga surface phenomenon. Karamihan dyan is below the surface. Mm-hmm. Di ba? So, ang eksena natin dito, paano to pwedeng nangyari? Well, one angle is mali rin yung ito lang sabihin ko, mali yung sinabi ni Claire Castro na ang PGMN ay nagki-criticize kay BBM. Because they don't. Because they don't. Actually, kaya nga ako, half-hearted ako mag-follow dyan sa PGMN kasi sobrang nilang lambot kay BBM. Kaya hindi ko fina-follow yung PGMN ng bonggang-bongga eh. Yung parang, okay, sige, nandyan kayo, ganyan-ganyan. But they are very, very soft in attacking BBM. And look at the statement of PGMN today. Look at their statement. Their statement is actually still in full faith of BBM. That BBM is going to catch Martin Romualdez and hold him accountable to all of this mess. Si Rowena lang bumabanat kay BBM sa PGMN. And before nga niya i-onboard si Rowena Guanzon, di ba nagpaliwanag pa ng bonggang-bongga si Franco Mabanta? Di ba nagpaliwanag pa siya ng bonggang-bongga na, yung PGMN, ganito, ganyan-ganyan. Di ba? Meron pa siyang paliwanag na bonggang-bongga nun for onboarding Guanzon, di ba? So, ang sama lang. Kasi, tawag dito, kung ako si Franco Mabanta ngayon, pagkatapos, dumidistansya yung Malacanang sa akin, ang sakit nun.
Yes, naalala ko yon. Good friend niya daw si BBM. Exactly. Sabi ni So, Yan lang yung sinasabi ni Franco yan. hindi, alam mo talaga, ang tanong ko talaga is bakit kasi ano bang hinihintay ninyo? Bakit kailangan may fight? Bakit hindi niyo nilabas kagad yung video? Mm-mm. Ano bang hinihintay niyo? And that delay actually worked in favor of Martin's camp. Mm-mm. Nai-gets niyo? Kasi baka kasi natunugan din ni Martin. Charot. Ah. Well, kung sakaling ganun, kung sakaling ganun yung linya nito, na let's just parang put things in its proper places, okay? Kagaya ng sabi ko kanina, si Franco Mabanta, Duterte supporter, okay? He says positive things, he defends PRRD's policy, especially on the war on drugs, okay? But Franco Mabanta is tied up professionally with Bongbong Marcos. Hindi na nga natin isama si Grace po Si Grace po best friend rin ng administrasyon na to. Yan rin ang client, ang paying client rin ni Franco Mabanta ay si Grace po. So ang mga paying clients ni Franco Mabanta, Grace po and BBM admin. 'Di ba? Hindi lang, marami. Ibig ko sabihin, Pati si before- Miguel Subiri. Yeah, but si Subiri, yeah. Hindi, ibig ko sabihin, prior to si Grace po, at saka si BBM, they are both on the same camp. Magkakampi yan 'di ba? Magkakampi ng bonggang-bongga yung si Grace po at saka si BBM. In fact, ang sinabi nga ni Franco Mabanta, noong hinire siya ni BBM, nagpapasalamat siya kay Grace po for for the introduction and sharing the link na siya na ngayon yung PR guy ni Bongbong Marcos. So anyway, ang point ko is that si Franco Mabanta is beholden to BBM kasi client yan for a very very long time. And Franco Mabanta was never silent in professing his praises and faith to BBM. Diba? Hindi naman kinokontra yung BBM administration At ganun din ang tema ng PGMN generally. Generally, ganun din yung tema ng PGMN. Ang PGMN, hindi siya DDS page. Hindi siya DDS Hindi siya network. DDS. Okay? Magkalinawan DDS lang network. tayo. Ilagay lang natin ang mga patatas sa tamang lalagyan. Ang PGMN ay hindi DDS page. Kaya nagtataka ako dun sa mga mas marami pa yung pink sa PGMN kaysa DDS. Ang DDS lang dyan si Greco Bellica at si CJ Hero. Si Greco Bellica hindi pa masyadong active. Sabihin pa ng mga kakamping, DDS daw ang PGMN. I think sinasabi nilang DDS ang PGMN because PGMN, the most popular anchor of PGMN is DDS. Diba? Hindi nga DDS si CJ Hero, sabi ni John Enanor. Actually, si CJ, hindi din siya DDS. Talaga ba? Sinabi ni CJ? Sinabi ni CJ ba yun? Hindi siya DDS? Ayun. So, anyway, yung mga tao dyan sa PGMN is not a DDS page. Okay? PGMN tinira si Martin, hindi ibig sabihin DDS iyan. Inclined ang group na iyan sa Malacanang. Yes. I would say so. I would say so. Kung ang statement mo in your direst situation,
kung ang statement mo in your direst situation is this, teka lang ha, ayan no, Romualdez did this to silence us. Why? Because the timing of the release of our expose would leave him in a desperate situation, particularly with this vast current troubles with the ombudsman hanging over his head. As President Marcos signals that is clearly listening to what the whole country wants, and it is at last willing to hold accountable the man widely believed to have sabotaged the first 3 years of his administration. They believe, PGMN believe that it is Martin Romualdez who sabotaged the PBBM administration. Who is going to think na sinabotahe ako? Kasi tayo, di ba, pag as an observer, hindi natin iniisip na sinabotahe si BBM. Parang putang ina, sabotahe yan o hindi. You have all the, the power is with you to stop it and nip it from the bud. Pag ikaw, observer ka lang, pag ikaw, nakikinig ka lang dito sa mga gulo nitong mga to, wala kang pakialam kung sino yung nanabotahe at kung sino yung sinabotahe. Ang pakialam mo lang, tapusin niyo itong kahibangan na to. Diba? Like, But